Okay, good morning sa inyong lahat mga kapatid. As usual, nandito tayo ulit naglalakbay sa ilang. Katulad ng iglesia ng Israel nung araw. The church in the wilderness. Wala silang sariling tahanan. Yung tabernacle of Diyos naglalakbay kasama nila. Kung saan tumigil ang Diyos, doon sila magtatatag ng worship area. Transient sila, naglalakbay lang sila dito sa lupa. Ang tabernacle na yon, kung saan hanggang sa naitayo ni Solomon, yung Church of God na, nung panahon pa ni Solomon. Pero sa simula, ang iglesia ng Israel naglalakbay na, wala silang sariling worship area. Tabernakulo lang. Kasi ang Diyos naman kasi, yung tunay na tabernakulo niya tayo. Kaya lang, may promise ang Diyos din, sa pamamagitan ni David, na itatayo siya ang Diyos ng ng kanyang tahanan. Kaya yun, si Solomon na nagtayo. Ngayon, ang message ng Panginoon sa atin, ginawa niya tayong perfect. We are being perfect in the eyes of God. Kasi tayo yung church in the wilderness. Tayo ang iglesia ng mga panganay. Kasi pag sinabing panganay, firstborn. Si Jesus Christ ang firstborn. Ngayon, kaya tayo naging firstborn o naging panganay, isinilang tayong muli. Bagong pagkasilang, kaya firstborn, panganay. Kaya tayo ginawa ng Diyos na banal. Kasi sabi niya male womb opener, it is holy to the Lord, it is mine. So binanal tayo ng Diyos. We are being justified. Sa mata niya, perfect na tayo. Basahin natin sa Bible. Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, natatala sa langit, at sa Diyos na hukom sa lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So, our spirit is justified, pinasakdal, being made perfect. Kasi nga, banal sa Diyos yung panganay. Kaya kailangan i-born again uli ang tao para maging panganay. Isisilang siya muli sa isang bagong pagkasilang. Kaya panganay, kasi ipinanganak ka muli Kaya panganay ka. Katulad ni Kristo, ipinanganak siya ng Ama. Siya ang panganay ng mga panganay. So, ginawa ng Diyos na tayo'y banal sa kanyang mata. He made us perfect. Kasi sa simula pa lang, alam na niya kung sino mga anak niya Kaya yung kanyang mga anak, nalalaman niya ng mga anak niya, tinawag niya. Yung tinawag niya, pinawalang sala niya, justified, made holy, pinabanal, and glorified. So, tiyak ang gawa ng Diyos Hindi siya gagawa ng hindi tiyak Kasi tapos na glorified Kaya isinulat na niya sa aklat ng buhay. Glorified na sa kanya yun Para sa kanya, yung mga anak niya, na tinawag niya, pinili niya, glorified na niya. Tapos na Tapos na ang lahat ng kilos Hinihintay na lang natin. Kaya manlalakbay tayo dito. Hindi ito ang talagang tahanan natin sa lupa Transient lang tayo dito, manlalakbay. Ang tunay na tahanan natin doon sa langit. At ang tunay na tahanan ng Diyos, tayo. Hindi yung gawa ng kamay ng tao. Pero kailangan kasi, meron talagang lugar na pagdausan Kaya nung araw, ang Israel nagwo-worship sila sa wilderness Sa tabernakulo. Tent yun. Tent. Naglalagay lang sila ng mga harang, ng mga balat ng mga hayop. Tapos gumawa ang Diyos sa kanila doon ng Holy of the Holies, Holy Place. Doon sa Holy of the Holies, doon nandun yung Ark of Covenant. Ngayon, ang Ark of Covenant, si Kristo na Tapos na high priest na siya Nakapasok na siya sa Holy of the Holies Kaya ngayon, kung kalooban din ng Diyos na bigyan din tayo rito ng worship area, mangyayari yung according to His will. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna tayo, manlalakbay tayo Kaya nga garahe, ang garahe, lugar ng mga sasakyan yun ang sasakyan, naglalakbay. Mga hayop, naglalakbay. Ngayon, darating din ang panahon, kung loloobin ng Diyos, may gagamitin sa atin, pwede magtayo ng itinayo ni Solomon, na God's Temple, para doon magsama-sama mga anak ng Diyos. Pero for the meantime, wala pa yun, manlalakbay tayo, transient. Tayo ang mga panganay ng iglesia na ang pangalan natin nasulat sa aklat ng buhay at ginawa tayong banal. Tiniyak na ng Diyos yun, sabi sa Romans Basahin natin.
Romans 8:29-30. Sapagkat yung mga nang una pa ay kanyang nakilala. So una pa, from the beginning, hindi pa nilikha ang langit at lupa, nakilala na tayo. Na itinalaga naman niya, predestined. Kasi kailangan siguraduhin ng Diyos yung kaligtasan. Kaya predestined na, ibig sabihin nakapredestined na. Yun na ang kahahantungan. Yun ibig sabihin ng predestined, nakadestined na. Yun na yung destiny natin. Kasi kita na ng Diyos sa simula't katapusan, He is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. Alam niya ang lahat ng bagay sa buhay natin sa pasimula hanggang sa katapusan. Kasi alam niya na tayo mga tapat na anak ng Diyos na magtitiis hanggang wakas. Kaya sinulat na sa aklat ng buhay, ngayon dumadaan lang tayo sa proseso ng kaligtasan, the process of regeneration. Kaya tayo dumadaan sa ganito. Manlalakbay lang tayo. Wala tayo talagang sariling. Ang tahanan kasi natin sa langit, hindi naman dito sa lupa eh. Ang worship area natin talaga sa langit, sa harapan ng Diyos. Doon talaga yung worship area. Pero sa ngayon, ang worship area ng Diyos tayo. Kaya sa iglesia ng mga panganay, na ang pangalan natala sa langit, na ang pangalan nasulat sa aklat ng buhay, at tayo ang iglesia ng mga pangalan na pinawalan sala at binanal at ginawang ganap. Perfect in the eyes of God. Sabi dito yung mga nang unat mang kanya'y nakilala, itinalagan niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So ang plano ng Diyos sa atin, ibinigay yung Espiritu Santo para maging katulad tayo ng larawan ng anak. Kasi ang gumawa sa Panginoon Jesus, Espiritu Santo rin. Kasi tao siya. Hindi niya magagawa ang gawa ng Diyos pag wala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gumawa sa Panginoon Jesus. Ganon din tayo. Isinugo ang Espiritu Santo nung mag-glorify si Kristo. Isinugo na. Para maging tunay ng anak ng Diyos talaga tayo, na maging katulad tayo ng larawan ng anak na si Jesus Christ. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ang panganay sa maraming magkakapatid, si Jesus Christ, siya yung unang ipinanganak ng Ama. Tsaka lang tayo ipinanganak ng Ama, kaya Ama ng mga Espiritu Born of the Spirit tayong lahat. Kaya kapag bago ka panganakan mo, kita mo yung mga nanganganak na babae, bagong anak yung panganay. Nanganak lang siya ng bagong kapanganakan siya, kaya panganay yung inanak niya. Ay ganoon din tayo. Bagong kapanganakan, new rebirth We are being born again. Sinilang tayo muli sa Espiritu na, hindi na sa laman. Kaya panganay pa rin tayo. At ang lahat ng mga panganay, in-spare ng Diyos. Kapag ang bahay ay merong sa hamba at saka sa pintuan ng dugo ng lamb o ng tupa, kordero, si Kristo yun, dugo ni Kristo, naglinis ng kasalanan. Kaya iniligtas na, in-spare tayo ng Diyos, kaya ginawa tayong banal, pinabanal tayo. Sa Kanya ang lahat ng panganay. Kaya sabi niya, blessed is the male wound opener, and male wound opener is mine, it is holy to me. Banal sa akin yan, binanal ko yan. Kaya ginawa tayo ng Diyos na banal, justified, perfect na in the eyes of God. So dadaan tayo sa proseso ng pagliligtas. Yun nga, tatawagin, tas pipiliin, tsaka luluwalhatiin. Basahin natin yun, yung prosesong gagawin na yun. At yung mga itinalaga naman niya, so predestined, sinigurado na niya na maliligtas, binigyan niya ng Espiritu Santo para gumabay. At ang Espiritu Santo ang tanda ng ating kaligtasan. Ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag naman niya, inaring ganap naman niya. So, ginawang perfect na tayo ng Diyos. Inaring ganap, perfect. At ang mga inaring ganap naman, niluwalhati din naman niya. So, past tense, tapos na. Niluwalhati niya. So, pagdating nung araw na yon, naluluwalhatiin tayo ng Diyos, naluwalhati na tayo. Kasi sa mata ng Diyos, kita na niya yung present and future, tsaka yung darating na panahon. Kita na niya lahat yan, kaya inihanda na niya lahat. Tayo ngayon, sasampalataya sa ginawa ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito . So
So, paniniwalaan natin ang lahat ng gawa ng Diyos, at para magawa natin ang gawa ng Diyos, sampalatayaan na natin yung kanyang isinugo si Kristo. So, lahat na salita ng Diyos, paniniwalaan natin, sisikapin natin gawin, ibinilang na tayong perfect. James 3:2. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ibinilang na tayong perfect. Kasi pinaniwalaan natin ang lahat ng gawa ng Diyos. Ang gawa ni Kristo. Sinampalatayaan natin ang kanyang isinugo. James 3:2. Sapagkat sa maraming bagay tayo lahat natitisod, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal na gayon. So sakdal, yung hindi natitisod sa salita, ibig sabihin, pinananampalatayaan natin ang kanyang isinugo. Lahat ng utos ng Ama, si Kristo yun, lahat ng utos ni Kristo, galing sa Ama yun. Pinanampalatayaan natin yun at pinagsisikapan natin gawin lahat yun. So perfect na tayo sa mata ng Diyos. Nasa Philippians 3:15 yan. Basahin natin yan. Pasensya na, hirap magbulat-lat ng Bible eh. Yun, salamat sa Diyos, nakarating din. Umpisahan natin sa 12 ba? Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi sa inaaring inabot na datapwat ang lahat ng ginawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. So, kinakalimutan na natin yung dating mga bagay na nangyari sa buhay natin. Pinatawad na tayo ng Diyos, bago nang nilalang tayo. So, we press on to perfection. Tinutungo natin yung panghinaharap, yung kaligtasan natin, papunta dun sa langit. Yung ating talagang tirahan. Na tayo transient lang sa lupa, ang talagang tirahan natin sa langit. Kasi ang pangalan natin nakatala sa langit, we are citizens in heaven eh. At ang bahay natin doon, nandun sa langit, may kanya-kanya na tayong bahay doon. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag sa akin ng Diyos. So yung gantimpala ng buhay na walang hanggan, the reward of God, a gift of God. Ang Diyos na ang lahat ng gumawa ng bagay para siguraduhin niya ang kaligtasan natin. Sapagkat kung ilan tayong mga sakdal, sinasabi na ni Pa, kung ilan tayong mga, we all are perfect. So perfect na tayo in the eyes of God. Ginawa tayong perfect ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, the Father in heaven is perfect, you must be perfect. So para mangyari yun, ginawa na tayo ng Diyos na perfect, ibinilang na tayong perfect. Kaya kahit nagkukulang tayo, nagkakasala, hindi natin gusto yun eh. Gawain ng datihang pagkatao. Ginawa pa rin tayong perfect ng Diyos. Kasi anak na tayo eh. Kasi ang anak ng Diyos, kahit nagkasala, anak pa rin niya yun eh. Pinatatawad niya ang ating mga kasalanan. Kaya lang, magdudusa tayo dito ng parusa. Yun naman yung pagpalo, dahil ibinibilang ng Diyos na anak, ang kanyang pinapalo. Pag tayo nagkasala, bagamat tayo nagkulang, perfect pa rin tayo. Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Panganay na tayo. Ibinibilang na tayo ng Diyos na mga anak niya, pero parurusahan ka sabi, aling anak ang hindi pinarurusahan. Kung ang inyong masasama ay nagtutuwid ng landas na, ay yung pa kayang ama sa langit na ama ng Espiritu, sabi sa Hebrews 12:9. Kaya kung ilan tayong mga sakdal, sabi ni kasi ang gagawin kasi ng Diyos, pasasakdalin tayo. May proseso ng pagpapasakdal o pagiging ganap. Bagamat ganap na yung justified na espiritu natin, kailangan ma-justified naman, mabanal ang kaluluwa. So para mabanal ang kaluluwa, gagawa ang Panginoon sa atin. Sa James 1:4, ito sinabi. Ito yung paggawa ng Diyos sa atin para wala tayong kulang o perfect. May proseso lahat ng bagay, may cycle eh. Hindi pwedeng walang cycle eh. James 1, basahin natin.
Si Santiago, umpisa natin sa 1, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. So transient, pangangalat, naglalakbay lang katulad natin. Naglalakbay tayo, nakakaalat lang tayo sa lupa, wala tayong sariling worship area. Transient nga eh. Si Kristo nga walang ulan eh. Sabi nga, yung mga foxes, yung mga ibon, meron ng pugad eh. Si Kristo wala man lamang pagpatungan ng kanyang ulo o higaan eh. Walang bahay na pupuntahan para mahiga eh. Eh ganun din tayo, di ba? Wala tayong lugar na bahay na pupuntahan. Kaya transient tayo dito, manlalakbay. Tabernakulo lang ang mino-worshipan natin. Pero puno ng Shekinah glory yun, ng ulap. O hanggang sa magtayo na nga. Kaya Solomon pa, si Solomon nang ginamit para makapagtayo ng sariling worship area ang Israel. Ngayon ang tanong, sino gagamitin sa atin para makapagtayo, katulad ng pagtatayo ni Solomon, ng worship area ng Israel? O ganun din, maaaring dumating yun, maaaring hindi. Kung hindi sa future, sa rapture. Pero tiyak na darating yun. Ito sabi, mga kapatid ko, ariin ninyong, teka sandali yung mata ko nagbablurred eh. Ariin ninyong buong kagalakan ko kayo nahuhulog sa maraming tukso. So masayahan daw tayo kung nahuhulog tayo sa maraming tukso. Kasi yun ang paraan ng Diyos eh. Para lumabas ang pagiging anak ng Diyos. Tingnan mo si Jesus Christ nung mabaptize sa tubig, mabaptize sa Spirit, dinala ng Espiritu sa ilang para tuksuhin lang ni Satanas. O ganoon din tayo nung mabaptize tayo sa tubig, mabaptize sa Espiritu, ibinautismo tayo sa apoy. Yun ang pagdadala sa atin sa ilang, para tuksuhin ng demonyo. Kasi kapag tinutokso tayo ng demonyo, magalaka. Kasi maraming tukso, yung baptismo pa kumikilos. Kasi yun ang gagawa sa atin para tayo walang kulang o perfect. Tuloy natin. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya gumagawa ng pagtitiis. Kaya sabi sa Hebrews 9:8, bagamat siya anak, natuto siyang sumunod sa mga bagay na tiniis niya. So, ganun din tayo. Matututo tayo maging perfect sa salita ng Diyos sa mga bagay na titiisin natin. Pero bago tayo makapagtiis, kailangan tuksuhin. Kaya mapalad yung tinudukso kapag nagtagumpay ka sa tukso, tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Kaya magala kayo pag nahuhulog sa maraming tukso. Kasi ang pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng gumagawa ng pagtitiis. Ano pa susunod? At tabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Perfect work. Upang kayo maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Para kayo maging perfect at walang kulang. So, yun ang proseso ng Diyos, mga kapatid. Nandun ang pamamaraan ng Diyos. Dadaan talaga tayo sa apoy, baptism ng tubig, water baptism. Para na sa ganon, magawa sa atin yung paglilinis ng kasalanan ng tubig na may salita. At pag-ahon natin, nalibing na tayo. At pag-ahon natin, bago na tayong nilalang. Makakalad tayo ngayon sa isang bagong buhay sa pananampalataya kay Kristo. So magpapatuloy tayo maglakbay dito sa lupang ito hanggang sa dumating yung araw ng katubusan. Pero perfect na tayo. Ginawa, kasi tinawag na tayo eh. Pinili na nga eh. Kasi maraming tinawag, kaunti ang napili at lalong kaunti yung tapat. So yung nakita ng Diyos na tapat na yun ang Gideon 300. Kasi nagsimula sa 32,000 yung tinawag. Yung 32,000 tinawag na yon, pinagpasya ng Diyos. Yun ba sa inyo talaga sasampalataya? Yung hindi, sige, kumalas na, umuwi na kayo sa bahay nyo. Natira, 10,000. 22,000 ang umuwi. Doon sa 10,000 na yun, sabi ng Panginoon, madami pa. Kasi kailangan linisin niya, piliin niya talaga, yung talagang tapat na maglilingkod sa kanyang lubos, ang natira, 300. Biruin mo yun, 9,700 pa yung bala. Gideon 300. Ginaya yan ng Griego, Spartan 300 kay Leonidas sa Mertopile Mountain. Napanood niyo yan, yung Spartan 300. Ganon ginaya si Gideon 300. So ang natira talagang tunay na anak ng Diyos, Gideon 300. Ganon din tayo, remnants. So sa paglalakbay natin dito, katulad ng Israel, naglakbay sila eh. Halos 6 million eh. Ang naglakbay eh. Inalis sa Egypto eh. Tapos nabautismo sila sa tubig, dumaan sila sa tubig, sa Red Sea.
Tapos dumaan sila sa Jordan din, na bumuka din yung Jordan River. Baptism of the Spirit naman yun. Ngayon, pagdating sa paglalakbay nila papunta sa Promised Land, hinirang na pinuno si Joshua para akayin ng bayan ng Diyos sa Promised Land. Kaunting-kaunti lang din na nakapasok doon. 300, Gideon 300 pa rin. Kaunti lang kasi. Kaunting-kaunti lang talaga eh. Ngayon yung kaunti na yun, padadamihin ng Diyos. Ayon sa kanyang bilang, may bilang yun. Kung ilan lang bilang ng member ng iglesia ng palato, yun ang idadagdag ng Diyos na bilang hanggang sa matapos. Ang paglalakbay, we will fight a good fight of faith. Ganun talaga. Yung Xerox copy ng Israel, Xerox copy natin dito sa lupa. Kung ano nangyari sa Israel, nangyayari ngayon sa iglesia natin. Kung paano ang daming nagrebelde. Si Datan, si Abiram, si Kore. Ganun din sa iglesia natin. Ang daming nagrebelde sa iglesia natin. Ang daming kinain ng lupa, ang daming natuklaw ng ahas. Yung konting-konti na yun na talagang tinawag ng Diyos, pinili, yun ang luluwalhati. Yung konting yun. Kaya sabi, Luke 12:32, magala kayo, munting kawan, pagkat ikinalulugod ng Ama, ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Kasi ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos, si Kristo na panganay ng mga panganay. Kung mapanganay din tayo, tagapagmana din tayo ng lahat ng mana ni Kristo. Kasama tayong tagapagmana ni Kristo sa lahat ng bagay. Kaya tayo ang pinakamayayaman sa lahat ng bagay. Katulad ni Solomon, pinayaman si Solomon. Grabing kayamanan. Grabe yung kayamanan ni sa kanya yun. Binigay ng Diyos sa kanya yun. Si Adan naman, bagamat hindi niya pag-aari ang kayamanan ng buong mundo, may dominion naman siya. Meron siyang kapangyarihan to rule, to govern. Bagamat walang, kasi iba yung dominion to ownership. Yun. Parang halimbawa, ganito, tenant, landlord ako, meron akong paupahan. May umupa sa akin, babayad ng upa. Titira ngayon dun yung tenant. Titira, meron siyang kapangyarihan to govern dun sa bahay ng titirahan. Pero hindi kanya yun, akin yun. So, ganun din ang mundo eh. Pag-aari ng Diyos ang buong mundo, lahat ng hayop, pag-aari niya, hindi kay Adan yun. Walang ownership si Adan to. Meron lang siyang kapangyarihan to rule and to govern. Magagawa niya kung ano niyang gagawin niya doon sa lahat ng pangangasiwaan niya sa buong mundo. Si Solomon naman, talagang binigay sa kanya yun, talino na, to earn money. Talagang nag-earn siya. Kaya meron ng dominion si Solomon, may ownership pa siya. Si Adan naman, bagamat walang ownership, may dominion siya. Ang matindi lang kay Adan, ang dominion over all the earth. Hindi katulad kay Solomon, ang dominyo lang, sa kaharian niya lang, sa Israel. Kaya yung kaharian niya, siya naghari, matalino siya, nakagawa siya ng maraming paraan para lumikom ng mga ginto, yung mga offering ng Queen of Sheba, mga offering ng tao, at saka yung galing niya sa mga business. Yung Suez Canal, bago ka pumasok, magbabayad ka ng tax dun. Yun ang ano ni Solomon noong araw Yun ang ginamit niya ron din na kasi yung Suez Canal, shortcut yun, papunta sa New World Kung dadaan ka doon, bayad ka ng tax. Pero mabilis ang biyahe mo. Sa gates of Jerusalem, lahat may taxes. Naipon ni Solomon lahat ng ginto't kayamanan na yan. So, meron siyang ownership dyan, meron siyang dominion. Ngayon, balik tayo doon sa topic na sinasabi ng Diyos sa atin, na tayo ay ginawa niyang perfect. Basa tayo ng ibang, Kasi yun sa James 3:2, sabi nga, pag hindi ka natin salita, ikaw ay isang ganap at perfect. Ganun tayo Nagtitiyaga tayo, nagtitiis tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ginawa niya tayong perfect. Alam niya, parang yung nakapako sa krus yan Bagamat hindi nagawa nung nakapako sa krus, yung bautismo sa tubig, bautismo sa apoy, bautismo sa espiritu, hindi siya nag-ikapo, hindi siya naghandog, hindi siya nag-worship. Kita ng Diyos yung katapatan ng pusong to. Kaya tinawag, pinili, at niluwalhati. Kaya sabi ni Kristo, sa araw na to, sinasabi ko sa iyo ngayon, araw na to, ipagsasama kita sa aking kaharian. Parang ganito Etong araw na to ngayon, sinasabi ko sa inyo, tinitiyak ko sa iyo ngayon, na pagdating ng araw na bumaba ako, kasama ka sa rapture. Yun ang ibig sabihin nun, ni Jesus Christ. Yung iba, sinasabi, sa araw na ito, hindi, ipagsasama nga, future pa yun Sa araw na ito, sinasabi ko sa iyo. So, yung araw na yun, buhay pa siya, sinasabi na niya. Kasi mamamatay na siya ngayon. Kaya yung araw na yun, sinasabi ko sa iyo, tunay na tunay, ipagsasama kita sa aking paraiso. You shall be with me. O future yun shall be, will be. With me. Parang tayo.
Niluwalhati na tayo pero future yun. We will be glorified. Bagamat glorified na tayo, we will be glorified. Kasi wala pa yung time ng glorification. Para si Kristo, hindi pa siya ipapanganak nung panahon na yung kay Maria ka. Ang Diyos, may timeline. Ang Diyos nang gumawa ng timeline kung kailang ipapanganak si Kristo, kung kailan siya mabubuhay sa lupa na susunod sa kanyang magulang at magmiministeryo at mamamatay sa krus para matapos yung misyon. Ang Diyos ang gumagawa at nagtatakda ng lahat ng bagay. Siya ang nagbabago ng panahon at kapanahon. Ang Ama ang nagtatakda ng lahat ng bagay. So susunod lang tayo sa itinakda ng Ama. Kung ano itinakda niya, magiging masunod rin tayo. Katulad ni Kristo. Basahin natin yung Matthew 5:48. Yung sabi doon, be perfect for the Father in heaven is perfect. Katulad ni Noah. In those days, he was perfect. Ano yun? Lahat ng utos ng Diyos ginawa ni Noah, kaya siya perfect. Ganon din yung tatay ni John the Baptist. 'Di ba? Perfect yung mag-asawa. Ibig sabihin sinusunod yung lahat ng utos ng panahon ngayon. Kasi pag sinusunod mo yung lahat ng utos ng Diyos, perfect ka katulad ni si Enoch. He walked with God. Ibig sabihin na walk with God, sumama siya sa Diyos, kasama ng Diyos. Sinunod niya ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya perfect si Enoch, kinuha siya. Kasi perfect ka pag sinusunod mo yung utos ng Diyos. Nung panahon na yun, kung ano lang utos, yun ang gagawin . Katulad kay Enoch, hindi natin alam kung inutos ng Diyos sa kanya, pero nakita ng Diyos, sumama siya sa kanya, walk with God siya, kinuha, ni-rapture siya. Si Noah, kita naman natin hindi nang reklamo si Noah. Sinunod niya inuutos ng Diyos. Perfect dimension ng barko. Hindi niya sinabing, bakit tayo dito magtatayo ng barko? Ang init-init ng araw. At saka, dito tayo magtatayo ng barko. Wala naman tubig dito. Hindi siya nagreklamo. Sinunod niya lahat ng requirements, lahat ng utos ng Ama. Sinunod niya. Ganon din si Gideon. Ganon din si Joshua. Kung ano yung instruction ng Diyos, sinusunod nila. Kaya naging perfect. Ganon din tayo ngayon. Sinusunod natin ang lahat ng salita ng Diyos. Kaya ginawa tayong perfect. Kaya sa una pa, nakilala na tayo ng Diyos at yung kanyang nakilala, predestined naman niya, itinalaga na niya na maging katulad ng anak ng Diyos, panganay si Kristo ng panganay. Tayo ang mga panganay. Siya ang panganay ng mga panganay. Kaya nabubuhay tayo ngayon sa isang bagong pagkatao. Kasi sinilang na tayo muli. Bago nakapanganakan natin, kaya panganay na. Kapapanganak mo lang ng bago, di panganay ka. Di ba yung mga nag-asawa, pag mga anak sila, bagong kapanganakan nyo, kaya panganay, nanganganay. Ibig sabihin, bago pa lang siya mga anak. Yung susunod na pangalawa, pangatlo, hindi na siya bago nanganak na lang uli. Pero yung mga ipinanganak nung una, holy to the Lord yun. Mapalad ang male womb opener, sabi nila, sapagkat siya akin, siya banal sa akin sila. Lahat ng mga male womb opener o panganay akin. Kahit panganay ng hayop akin, it's holy to me. Kaya nung tayo isilang na muli, ginawa na tayong perfect ng Diyos. Kaya binabasa ko sa inyo mga talata na perfect na talaga tayo. Basahin natin ng Hebrews 10:14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakialanman ang pinaging banal. Sa pamamagitan ng isang paghahandog, inihandog niya ang buhay niya, ang dugo niya tumubos ng kasalanan, ay kanyang pinasakdal magpakialanman ang mga pinaging banal. Yung pinaging banal, ginawang banal ng Diyos. Ginawa tayong banal ng Diyos. Kasi nagsisi na tayo sa mampalataya sa ibinilang na tayong banal. Ginawa niyang ganap yung pinaging banal. He made perfect those that are being holy. Kaya nga ang Espiritu natin nakaupo na doon sa kanang trono ng Ama doon . Sa langit kasama ni Kristo. Yung Spirit pa lang. Pinaupong kasama, Ephesians 2:6. Ephesians 2:6 na ba yung tignan natin . Kung tama ako.
At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkaligatan kay Kristo Jesus. Binangong kasama niya. Kasi nung muling mabuhay si Kristo Jesus, yun yung life resurrection. Ibinangon tayong muli kasama ni Kristo. We are being life resurrected. Yung bagong buhay na yun yung ililigtas ng Diyos. Papalitan ng bagong katawan. Yung spirit na yun, na bagong pagkakadika, the new spirit, born of spirit, kasama umupo dun sa langit. Nang ibangon si Kristo, nang buhayin ng Diyos si Kristo, binuhay din tayo. Kaya tayo may bagong pagkabuhay kay Kristo. Life resurrected in Christ. Kalakip natin. Ang sino mo nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Nakipag-isa tayo sa pamamagitan ng pagkasundo sa Ama, sa ginawa ni Kristo. Pinanampalatayaan natin ang sinugo ng Ama. Yung ginawa ni Kristo, pinaniwalaan natin lahat yun. Even those who call in the name of the Lord shall be saved. Very powerful ang name of Jesus Christ. Jesus Christ is salvation. Basa pa tayo ng ibang talata. Colossians 1:28. Na siya namang inihahayag na pinanaalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maihirap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. Tinuturuan ng lahat ng aral para maging sakdal. So ang nagpasakdal sa atin, yung lahat ng aral ni Kristo. Kasi sabi sa Romans 7:12 ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Sakdal yung salita ng Diyos, subok na yun eh. Kaya kapag ipinapamuhay natin yun at pinagtitiisan natin sundin, sakdal tayo, ginawa tayong ganap ng Diyos. We are being made perfect. At ang perfect ay talagang wala nang kasalanan. Ginawang perfect na, wala na tayong kasalanan. Isang paghahain lang na ginawa ni Kristo, pinasakdal na niya yung pinaging banal. Kaya ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. It is all free. Gawa lahat ng Diyos yan. Wala tayong ginawa kundi magsisit sumampalataya sa ginawa ng Diyos. At ang ginawa ng Diyos, sundin nyo panampalatayaan yung isinugo ko. Kasi pag pinanampalatayaan mo yung sinugo ng Ama at si Kristo, Ama na rin ang sinusunod mo. Kaya sabi ng Jesus, I and the Father is one eh. If you see the Son, you see the Father. Ang salitang sinasalita ko sa inyo galing sa aking Ama, na kung paano niya pinasasabi at kung paano niya sasabi, yun ang ginagawa ko. Ang Espiritu Santo, ang lahat ng sinasalita ko sa inyo, yung aking narinig. Hindi ako nagsasalita ng ganang aking sarili, kundi yung aking narinig. So si Kristo, hindi siya nagsasalita ng hindi sinalita ng Ama. Ang Espiritu Santo, ang sinasabi lang niya, yung sinalita ng Ama, yung sinabi ni Kristo. Kaya kompletong-kompleto ang Diyos, iisa lang sila talaga. Bagamat merong highest in authority ang Ama, iisa lang sila talaga. Bilang Diyos, iisa sila. They are one in all things. Kaya we must be all one in all things then. We have the mind of Christ, we have the emotions of Christ, we have Christ. Magiging katulad tayo ng larawan ni Kristo. Basa pa tayo ng ibang salata. 1 Peter 5:10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. So sa kaunting panahon lang naman tong hirap natin na to eh. Transient kasi tayo dito sa lupa, talaga maghihirap tayo. Bailiwick ni Satanas, teritoryo ni Satanas, nandun tayo. So pahihirapan tayo ng demonyo. Pero sa kaunting panahon lang naman, hindi naman lalampas yan ng hanggang ngayon, 80 years old na nga lang pinakatagal na buhay natin. Hindi lalampas ng 80. Darating na ang Panginoon, maaaring dumating na ang Panginoon. Kung mamatay man tayo, nililigtas pa rin tayo. So mamatay man sa buhay, tayo kay Kristo. Ang Diyos ang gagawa nun, magpapasakdal at magpapatibay sa atin. Hanggang sa magawa na yung buong lahat ng promise of God, gaganapin niya sa atin. Philippians 1:6, basahin natin.
na ako'y may lubos na pagkakatiwala na ibinigay sa bagay na ito na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. He is the author and the finisher of our faith. Yung sinimulan ng Diyos sa atin, siya rin na magtatapos nun. Ipinanganak tayo muli, ginawang panganay, inilagay sa iglesia ng mga panganay, binanal at pinababanal pa hanggang sa araw ng pagdating ni Kristo, dadatnan tayong walang bahay dungis, banal na iglesia, mga kapatid. So, sinasabi, sa kaunting panahon lang naman ng pagtitiis-tiisin na natin. Itong sanabi nga ni Manuel, sanay na tayo dito eh. Sanay na tayo maglakbay eh. Ngayon balik ulit tayo dito. Transient nga tayo, manlalakbay eh. Minsan nasa garahe, minsan nasa internet, sa group chat, nasa online, minsan garahe uli, minsan online. So ganun ng Diyos eh, nung maglakbay ang Israel sa wilderness, pag sinabi ng Diyos, tigil kayo, gawa kayo dyan ng tabernakulo, tent of tabernacle. Pag nakagawa na siya, nahanda na, mag-worship kayo, bababa yung ulap. May sikay na glory. Tapos iilawan sila ng Holy Spirit. Isang ipo-ipong apoy naman. Ganun din. Parang pillars of clouds, pillars of fire. So ganun gumawa. Tapos pag sinabi, tayo kayo, lipat na tayo. Kailangan makarating kayo sa promised land, sa langit. Pero maglalakbay kayo sa lupa, minsan sa garahe, minsan sa group chat, garahe, group chat, garahe, group chat. Ganun lang naman tayo. Kagaya ngayon, biglaan. Biglaan, di ba? One day before, yun na. Biglaan, parang rapture eh, no? Twinkling of an eye. Ito eh. Bukas na worship natin, biglaan eh. Ngayon ko lang nakikita eh. Kung hindi ko chinek yung cellphone ko, hindi ko makikita na wala palang worship bukas. Pero kita mo pattern ng iglesia ng wilderness, pattern din ngayon. Kasi ang wilderness, ang mundo. Ang wilderness ng araw kasi, kadiliman, disyerto. Ganun din ngayon eh. Ang wilderness ngayon, mundo. Disyerto to eh. Ano tong mundo eh? Pinamumunuan ng demonyo to, nakasamaan. Sabi sa Job 9:24. At ibinigay na ng Diyos ang lupa sa masama. Kaya tinatakpan ang mata ng mga hukom. Kaya dito sa lupa, unfair ang judgment dito ng korte. Kasi nabibili ang judge eh. Nasusuhulan, sabi sa Bible eh. Ang suhol bumubulal sa mata ng hukom. Nasa Bible yun at sinasabi na tinakpan ng mata. At kung sino nga, walang iba. Sino ba pwede? Sabi sa Job 9:24, basahin natin. Ang lupa ay naibigay na sa kamay ng masama. Sino ba masama? Sino ba ang evil? The devil. Satan is evil, the wicked. The son of perdition, anak ng pagsuway. He is the wicked and the evil. Si Satanas, siya ang masama. Naibigay na sa kamay ng masama. Pag sinabing sa kamay ng masama, in the hands, power. Kasi pag sinabing hands, you have the power eh. The whole world is in my hand. May kantang ganun eh. The world is in my hand. Nakalimutan ko lang yung kanta ng bata yun. Binigay na sa kamay ang masama eh. So may power na si Satan. Kung tawagin siya, God of this world eh. The prince of this world. Kaya binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mata ng hindi mananampalataya. Ang mga unbeliever, hindi nakakaunawa yan ng tungkol sa Diyos. Hindi sila nakakakita ng katuwiran ng Diyos. Kasi binulag nga ang unbeliever eh. Kahit ano ituro mo dyan, kahit ano sabihin mo, hanggat hindi inaalis ng Diyos ang pagkabulag niyan, hindi makakakita yan. So mananatiling bulag yan. Maliban na lang na lumapit sila sa Diyos, patawarin ang kasalanan, at bigyan sila ng muling pagkabuhay. Isang bagong kapanganakan, maborn again. Pag hindi, mananatili sila. No one can enter heaven unless you are born in the Spirit. You cannot see and enter the kingdom of God. All must be born again. Yun ang requirements ng Diyos. Kasi para matanggap mo si Kristo,
You must be born again. Kasi hindi tatanggapin ng datihang pagkatao si Kristo. Nire-reject nga natin yan. Ang pwedeng tumanggap lang kay Kristo, yung bagong pagkatao. Ngayon, yung ating lumang pagkatao, kailangan mag-submit naman sa pagsisisi para mabigyan ng pananampalataya. Pag nabigyan ng pananampalataya, bibigyan tayo ng Espiritu Santo, magbibigay ng karunungan para maunawaan, maintindihan natin, ma-discern natin ang kalooban ng Diyos. Magbabago tayo ng pag-iisip. Hindi tayo sa tabo ng sanlibutan para malaman natin ang buong kalooban ng Diyos. At yun ang paraan ng Diyos. So far nagagawa natin lahat ng paraan. Ang kailangan lang talaga natin mga kapatid is perseverance. Pagtitiis, pagtitiyaga. Philippians 1:20. Hindi lamang kayo kailangan sumampalataya kayo, hindi makipagtiis naman alang-alang kay Kristo Jesus. So hindi lang sumasampalataya, kundi makikipagtiis kay Kristo. At kung mga anak, makipagtiis tayo kay Kristo upang sa pagtitiis natin kasama tayong luluwalhatiin ni Kristo. Kaya yung kanyang tinawag, hinirang naman at pinili at ginolorified. So ganun na tayo eh. Predestined na. Ang makakapagpabago lang nito, ikaw. Pwede ka pang mahulog kung katulad ni Lucifer. Sinadya niya eh. Alam na niyang nasa langit na siya eh. Alam niya yung gagawin niya. Sinabi na lahat ng gagawin eh. Di ba ganun din? Ang espiritu natin nasa langit at sinabi na lahat ng gagawin. Bakit sinadya niya pang mahulog? Kaya fallen angel siya. So, saka sabi ni David, Panginoon, huwag mo pong burahin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Huwag mo pong lisanin ang Espiritu Santo sa akin. So, lilisan lang ang Espiritu Santo pag punong-puno ka ng kasalanan. Psalm 5:10. Palayasin mo sila, O Diyos, at kung marami nilang pagsalangsang, kalaban ka nila, O Diyos. Palayasin mo sila sa iyong harapan. So, kapag kasi sabi, nahuhulog tayo sa maraming tukso, kapag nahihikayat ang nampitan ng laman at ginagawa ang tukso, so nagiging kasalanan. Kasi ang tukso hindi naman kasalanan. Tinutukso tayo ng demonyo para magkasala. Pero pag tinutukso ka, pwede kang hindi magkasala. Lalabanan mo yung pita ng laman. Susupilin mo ang pita ng laman, sabi sa 1 Corinthians 9:27. At aking sinusupil ang aking katawan, baka sakali sa aking pangangaral, ako ang matakwil. 1 Peter 4:1. Magkaroon kayo ng ganitong isip ni Kristo na nagbata sa laman, at ang nagbata sa laman, nagpatigil ng kasalanan. So, babatahin natin, makikipaglaban tayo ng laban sa laman. Hindi natin papayagang manatili o mabuhay ang dating pagkatao. Mabubuhay tayo sa bago by faith. Kasi pag pinaniwalaan mo, bago ka nang nilalang, bago ka. So, lahat ng bagay magagawa mo. You can do all this. Walang imposible. Kasi may Holy Spirit na gagawa. So, ginawa na tayong banal. Perfect. Bakit? Nakatira na yung Holy Spirit sa atin. Kaya perfect na tayo. Ngayon, titira lang ang Holy Spirit dun sa mga banal. At para maging banal, you must be born again. So, dumaan tayo sa proseso ng pagiging born again. Panganay tayo ng iglesia. Itinira yung Holy Spirit. Ginawa na tayong perfect. Kasi yung Holy Spirit ang magkukumplete ng perfection hanggang sa araw ng katubusan. Tinatakan na tayo hanggang sa araw ng katubusan. Ephesians 4:30. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon na dinadaanan natin itong ganitong uri ng pagdaan katulad lang ng Israel. Hinirang ng Diyos, ang unang bayan ng Diyos. Tayo ngayon ang bayan ng Diyos. At wala na ring Israel o Hentil ngayon. We are all children of God, mga kapatid. Amen. Iwanan ninyo ang anumang makakahadlang sa inyong pagsunod. May mas dadakila pa ba sa akin? Amen. Good morning, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Excuse me. May sipunan naman ako. Alam niyo mga kapatid na napakapalad natin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo mayaman. Question mark, ano yun? Mapalad dahil hindi tayo. Bakit? Sabi ni Kristo sinasabi ko sa inyo, napakahirap pumasok ng isang mayaman sa sangkalangitan. Magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayon kaysa sa isang mayaman. O gugustuhin mo pa ba maging mayaman? Mapalad tayo. Bakit? Common people tayo eh. Nasa moderate class. Yung prayer yun ni Solomon. Sa ano yun? Sa Proverbs 28.
38:9, sabi niya, Panginoon, wag mo naman akong gawing mayaman. Baka ako'y mabusog, ikaila kita. Wag mo naman akong gawing maralita. Baka ako'y magnakaw at makagawa ng kasamaan sa iyo. Ibigay mo lang sa akin ang pagkain nararapat sa akin in moderation. So, ang susupply ng Diyos sa atin, puro pangangailangan natin. Kasi pag mayaman, you shall want. Maghahanap ka ng gusto mo, yun ang makakasama sa iyo. Yun yung sabi ng Diyos kay Eva at kay Adon eh. Lahat ng bunga ng punong kahoy at halaman, huwag kayong kakain ng puno ng pagkaalam ng tama at mali. Kasi kahit mali yung pagkain, kinakain natin eh. Yung tama, kinakain natin. Pero yung mali, kinakain pa rin natin. Bakit? Wala nga tayong self-discipline eh. Wala tayong self-control. Kaya yung mga kinakain natin, hindi nagpapatay sa atin. Yung alam mo ng mali, kinakain mo pa. Bakit? Masarap eh. Yung kumain ka nung kumain ng ice cream, ng mga cake, ang sasarap nun eh. Sige, huwag kang tumigil na, magkaka-diabetes ka. Kumain ka ng maalat na pagkakain. Masarap ang maalat eh. Ma-high blood ka. Hanggang sa mamatay ka, magkaroon ng komplikasyon. Mapalad tayo. Bakit? Common people tayo. Yun yung sabi sa James 2:5. Buti ba, basahin natin eh. James 2:5. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito? Pag sinabing dukha, hindi mayaman. Pero hindi naman tayo dukha eh. Common people tayo, nasa moderate class lang tayo. Hindi tayo mayaman, hindi tayo mahirap. Yun yung sabi ni Solomon niya sa prayer niya na, kung mo akong maging mayaman, huwag mo naman akong gawing dukha o maralita. O hindi ibigay mo sa akin ang pagkain na nararapat sa akin. Kasi yung pagkain ibibigay sa atin ng Diyos, sapat yun para mabuhay tayo ng mahabang buhay. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga magsisiibig sa Kanya. Kasi may kahariang ipinangako ang Diyos eh. At ang kahariang yun, itinalaga na si Kristo bilang tagapagmana ng lahat ng bagay. Ngayon, kung si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng bagay, tagapagmana din tayo, Romans 8:17. Kung tayo mga anak nga ay tagapagmana. Kaya kung tayo makisama naman tayo sa hirap ni Kristo at magtiis upang tanggapin natin ang pangako ng buhay na walang hanggan. So, kay Kristo na ibinigay ang lahat ng bagay. Sabi ng Hebrews 1:2. At itinalaga ng Ama sa kay Kristo ang lahat ng bagay na tagapagmana ng lahat ng bagay. John 16:15. Sinisinta ng Diyos ang anak at ibinigay na sa Kanya ang lahat ng bagay. John 5:22. Ibinigay na ng Ama sa akin ang lahat ng bagay at ang paghatol. Matthew 28:18. Ibinigay na sa akin ng Ama ang paghatol sa langit at sa ibabaw ng lupa. So, ang lahat ng bagay, si Kristo tagapagmana. So, sino pinakamayaman ngayon? Si Kristo. Ikaw ay katawan ni Kristo. Di pinakamayaman ka rin. So, hindi natin kailangan yumaman dito sa lupa. Ang sabi ng James 2:5, yumaman sa pananampalataya para maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kasi kung walang pananampalataya, paano ka makakasunod? Paano ka maghahari kasama ni Kristo? Kaya pinayaman tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, lagi tayong sumusunod sa Word of God. Si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Kung si Kristo tagapagmana ng tamban na siyang ulo na tayong katawan, di tagapagmana rin tayo, ang ulo naghirap nagtiis, nagtiyaga, dumaan sa hirap. Di yung katawan dadaan din sa hirap para makasama tayo luwalhatiin ni Kristo. Makasama tayo sa hirap ni Kristo upang luwalhatiin naman tayong kasama ni Kristo. So, napakahalaga ng pagsunod. Yun ang espiritu ng pagsunod na ibinigay ng Diyos sa atin Para makasunod ka, kailangan ka mamatay. Para ka mabuhay, kailangan mamatay. So, ang buhay natin, kailangan mamatay yung dating pagkatao, mabuhay sa bagong pagkatao. At ginawa na nga ng Diyos yun. Lumikha na ng isang bagong pagkatao sa buhay natin para pag sumampalataya ka na, napatay ka na, makakapagbuhay ka na sa isang bagong buhay, buhay ng Kristiyano. Isang buhay na puspos ng biyaya at pagpapala. So, hindi ka mayaman, hindi ka mahirap.
pangkaraniwan ka, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Basahin natin ang ibang mga talata. John 3:35. Sinisinta ng Ama ang anak at ininigay na sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. So ibinigay ng Ama sa kamay ni Kristo ang lahat ng mga bagay. So tagapagmana tayo ng buong creation. Kasi ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ni Kristo at sa Kanya. Kaya ang lahat ng bagay ng creation, tagapagmana tayo. Ano pa, hihilingin mo, mayaman ka na. Hindi mo na kailangan magpayaman sa lupa. Kasi pag naging mayaman ka sa lupa, may problema ka. Bakit? Napakahirap pumasok ng isang mayaman. Kasi ang dami mong gagawin. Ipamumud mo yung kayamanan mo sa mga mahihirap, sa mga dukha. Kaya mo ba yan? Susuportahan mo lahat ng gawain ng iglesia. Kaya mo ba yan? Ang dami mong problema. Mahirap ka lang, wala kang pera. Ayon lang sa ibibigay mo, ayon sa prosper mo, ang maibibigay mo. Hindi tulad ng mayaman. Ang daming hinihingi dyan. Kaya sabi ng Diyos, napakahirap eh. Ang daming hihingin sa iyo eh. Kung yung pera, hindi mo maibigay ang ikaputandog, maibibigay mo ba lahat ng kayamanan mo? Kailangan, matuwa ka, sabi sa Hebrews 10:34 eh. Magala ka sa pagkaagaw ng iyong ari-arian sapagkat meron kang bagay doon sa langit na matibay na hindi kumukupan. Maganda ka pag naaagaw ang pag-aari mo sa lupa. Ibig sabihin naaagaw, kahit hindi mo gusto, kukunin niya dahil mananampalataya ka. Magiging burnt offerings. Kasi ang burnt offerings, susunugin lang wala na. Pero napakabango. Sa amoy ng Diyos, ang mga burnt offerings natin, yung mga pagsamba, ikaputhandog, paghahandog, pagsalot sa kalooban ng Diyos, napakabango ng burnt offerings na yun. Pero babaliwalain mo lahat ng bagay dito sa lupa, makamit mo lang si Kristo. So napakahirap gawin yun ng isang mayaman. Kasi kapag mayaman ka na, magdo-double-minded ka. Gagawin ko ba ito o hindi? Hindi ka tulad nung wala ka namang double-minded. Pag tumanggap ka ng pera, mag-iikapot handog ka. Tapos ayon sa kakayanan mo, susuporta ka. Isusupply ng Diyos sa iyo lahat ng pangangailangan. Kasi ang sabi ng Diyos, hanapin mo muna ang aking kaharian at ang lahat ng aking katuwa at pawang idadagdag sa inyo ang lahat ng bagay na yan. So, ibig sabihin, pag hinanap mo ang kaharian ng Diyos at ang salita ng Diyos, sinusunod mo, idadagdag ng Diyos lahat ng kailangan mo. Hindi mo na kailangan hingin. Idadagdag na nga niya. Pero humihingi tayo, yung mga pangangailangan natin, kailangan. Kaya sabi, come boldly in the throne of grace so that you may have mercy in time of grace, you will receive yung mga pangangailangan mo sa araw na kabagabagan. So, hihingi tayo ng Diyos, sa Diyos, yung mga sa araw na kabagabagan na pangangailangan talaga. Pero yung talagang kailangan araw-araw, hindi na kailangan hingi, isusupply na yun. I'm going to supply all your needs according to the richness glory of Jesus Christ. Kaya na, sabi niya ng Panginoon, lahat ng nasa Ama, nasa akin eh. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na ibigay na sa akin. So si Kristo na, the Word of God is the highest authority. Kasi ang highest authority ang Ama. Ang salita ng Ama, yun ang highest authority. At ang salita ng Ama, si Kristo. Kaya ibinigay na kay Kristo lahat ng pamamahala at lahat ng bagay, siya na tagapagmana. Kaya kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo na lahat ng bagay. Kung wala si Kristo sa iyo, wala sa iyo lahat ng bagay. So, sino pa pinakamahalaga? Si Kristo. So, titiyakin mo ngayon na si Kristo nasa iyo. At paano mo matitiyak na si Kristo? Lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Nasusunod mo ang salita ng Diyos, nagagampanan mo ang tungkulin ng pagsunod. So, nalalaman mo nasa iyo si Kristo. Basahin natin yung 1 John 2.
1 John 2:3 hanggang pataas. Sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga salita. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang salita at utos, sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya naging sakdal at naging sakdal ang pag-ibig sa Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo nasa kanya. So naging perfect ang love. Nalalaman natin nandun tayo kay Kristo. Bakit? Perfect love eh. May espiritu ka ng pagsunod. Sinusunod mo lahat ng kautusan ni Kristo, ibinilang ka sakdal. James 3:2. Tayo yung naging sakdal sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na hindi natin kinatisuran. Ibig sabihin, lahat ng utos ni Kristo, hindi tayo nakisod. Sinusunod natin sa lahat ng bagay sa ating makakaya. Ibinilang tayo ng Diyos na perfect. Kasi hindi naman talaga tayo maging perfect sa lupa. Bakit? Nasa katawan lupa, nagkakasala yan eh. Hindi pwedeng hindi magkasala. Kaya sabi ng Diyos, walang banal o matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Bakit? Mayroon pang katawang naglalakad sa earth. Kaya ang solusyon, alisin ang katawan. Palitan ng glorified body. Ngayon, sinolve na ng Diyos yung problema sa kaluluwa. Ipinako na sa krus yung dating pagkatao, binigyan tayo ng bagong pagkatao. So, isang bagong pagkatao, renewed in the Spirit. Justified in the Spirit, banal na ating Espiritu at binabanal ngayon ang ating kaluluwa. Pero kailangan ihandog yung katawan para makasunod ang kaluluwa sa kalooban ng Diyos. Kung hindi mo ihahain ang katawan mo bilang handog na buhay, wala kang kaaya-ayang pagsamba sa Diyos o reasonable service. Kasi yun ang pagsamba sa Diyos, pag-aalay ng katawan bilang handog na buhay. Nang sa ganun, magamit ito ng Espiritu Santo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, nalalaman mo na kay Kristo ka kasi naging perfect ang pag-ibig sa iyo. Bakit? Alam mo nag-decision ka na magpapaka-banal-banal ka. Kasi yung unang decision lang natin, maging banal. Tanggapin si Kristo nagpapabanal, tanggapin ang salita ng Diyos, ibinigay ang Espiritu Santo, ginawa tayong banal. Ngayon, meron kang gagawin. Ang banal, magpapaka-banal-banal. At sa huling araw, ang mga banal, magpapaka-banal-banal. Ang masama, magpakasama. So, saan ka nakalagay? Kung sa masama o sa banal? Banal ka na Yung masama, hindi pwede magpakabanal yun. Ang magagawa lang nun, magpakasama-sama. Pero yung banal, hindi pwede magpakasama-sama. Banal ka na Anak ka na ng Diyos Ang anak ng Diyos, hindi na nagkakasala. If you believe. Kasi sabi nga ng mga apostol, paano yun? Napakahirap pumasok ng mayaman sa kaharian ng langit. Sino maliligtas? Sabi ni Kristo, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, lahat ng bagay, imposible. Kasi hindi nga matutuwid ang baluktot, sabi sa Ecclesiastes Hindi mabibilang ang kulang. So, paano maitutuwid yung baluktot? Mababago mo ba kulay ng Ethiopia na itim? Mapapaputi mo ba yan? Yung patsi-patsi ng leopard, matatanggal mo ba? Hindi. Wala sa tao magtuwid ng kanya lang, kundi ang Diyos na walang imposible. Pero kailangan manampalataya. At pag nakita ng Diyos na tunay ka nagsisisi, bibigyan ka ng wagas na pananampalataya. The faith of Christ. Yung pananampalataya ni Kristo. Kaya ang faith natin ngayon, kay Kristo na lang. Ang buhay na yung kinabubuhay natin ngayon, sa laman, sa pananampalataya kay Kristo Jesus, na siyang umibig sa atin, nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. So, kailangan naman ibigay din natin ang ating buhay sa mga kapatid. So, you will die for the brothers. Ito ang pag-ibig ng Diyos Ang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Sabi ni Kristo, inialay ko ang aking buhay para sa tupa. Ganun ka din, iaalay mo yung buhay mo para sa sarili mo. Ang iaalay mong buhay, yung dating pagkatao. Yung luma. Hindi mo na iibigin ang sarili mo. Itatakwil mo. At ang pag-ibig sa sarili, ay yung itakwil ang sarili dating pagkatao. Pag naitakwil mo na dating pagkatao, makakapamuhay ka sa bagong nilalang. Kaya sabi, malibang itakwil niya ang kanyang pagkatao at buhatin ng krus, hindi siya makakanod sa akin. Yun ang mga alagad ko. Ang hindi magtatakwil ng lahat ng bagay, hindi ko pwedeng alagad. So, ang pwedeng maging alagad ng Diyos, yung tunay lang na Kristiyano, yung itatakwil yung dating pagkatao. Hindi ka na mabubuhay sa dati. Kasi masarap ang buhay sa dati.
At naranasan nga natin ang buhay sa dati. Ang sarap talaga eh. Ang sarap gumawa ng kasalanan eh. Ang sarap magbisyo. Pero ngayon, hindi na. I-deny mo na lahat yun. Wala ka ng ang bisyo mo na lang, manalangin. Ang bisyo mo, magpakabanal-banal. Wala ka ng ibang bisyo, kundi magpakabanal-banal. Kailangan piliin mo yun. Kasi yun ang makitid na daan at makipot na pintuan eh. Pag sinabing karayom kasi, nung araw kasi, yung Jerusalem, yun, meron center of trade. Ngayon, meron tinatawag na City Gate of Jerusalem. Karayom yun. Kaya pag tinignan mo yung karayom, may korting karayom yung pag ganon. Kaya sabi ni Panginoong Yesus eh, magaan pa sa kamelyo, makapasok doon sa karayom, kaysa sa isang mayaman. Pinakikita lang ng Panginoong Yesus na napakahirap. May papasok, oo. Kasi nakapasok si Joseph of Arimathea, at saka si Nicodemus eh. Naging Kristiyano yung mga Pariseo, pero dumaan sila sa hirap. Pero lahat ng galaw nila lihim. Hindi pwede makita ng Pariseo. Pero nakasunod sila sa kalooban, nakasunod sila sa pananampalataya. Pero napakahirap ng dinaanan ng mga ito. O gugustuhin mo pa bang maging mayaman dito sa lupa? Hindi na. Sa lahat ng nalaman mo, katotohanan, hindi na. Bakit? Hindi ka papasok sa langit, napakahirap. Yun nga lang, mag-control ng sarili sa pagkain, napakahirap eh. Kasi ginawa ko na yan eh. Hindi ako uminom ng maintenance na gamot ko. Sinunod ko yung nandun na ito iinumin mo, ito kakainin mo. Eh, 1 linggo pa lang, hindi ko na kaya. Bumalik ako doon sa maintenance. Kasi yung maintenance kasi, ang kaimportante, yung mga gamot na yan, hindi naman nagpapagaling yan eh. Kaya nga ang tawag maintenance eh. I-maintain yung blood sugar mo para hindi tumaas o bumaba. I-maintain yung blood pressure mo para hindi ma-high blood o low blood. Bakit? Kasi pag hindi na-maintain yun, may matinding komplikasyon sa kidney, sa liver, sa puso, sa baga, sa spleen. Sa lahat ng internal organs natin, merong komplikasyon yun. Kaya kung hindi ma-maintain yun, magkakaroon ka ng sakit, kamamatay mo. Hindi yung sakit ng diabetes o high blood, yung komplikasyon. Parang HIV yan eh. Hindi naman yung HIV papatay sa iyo, yung komplikasyon. Kasi yung immune system mo mahina na, vulnerable na katawan mo sa lahat ng bacteria at virus. Madali ka nang mamatay. So, ganun din yun eh. Ay sabi ko, ang hirap talaga ng disiplina, mga kapatid. Napakahirap magdisiplina sa pagkain. Kaya alam na nandiyon, kasabi na niya eh, kay Eva at kay Adan eh, ang bunga ng punong kahoy at halaman ang inyong magiging pagkain. At doon sa loob, meron doon puno ng pagkaalam ng tama't mali. Huwag niyong kakainin nyo dahil pag kinain nyo, mamamatay kayo. So, ang papatay sa atin, yung kinakain natin na mali. Pero kinakain mo pa rin. Sinabihan lang nga si Eva, si Adan, huwag kainin, ba't kinain pa rin? Yun ang tao. Napakahina. The flesh is weak, but the spirit is willing. Napakahina natin. Kaya kailangan mo ng tulong, at ang tulong na ibinigay, Holy Spirit. Siya ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Siya ang nananalangin sa atin ng mga hindi maisasalisay na salita. Hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Kaya ang Espiritu Santo ang nananalangin para sa atin. Para tama. Kasi hindi tayo marunong manalangin niya. Kasi laman eh. Nabuhay tayo sa laman. Nasanay tayo sa laman. Ngayon nasasanay na tayo sa Espiritu. Ipagpapatuloy mo lang yan. Press on to perfection. Ang perfection, paglakad sa Espiritu. Kaya sabi, wala nang hatol kanino man na kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, hindi sa laman. So, hindi nahahatulan na kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, nabubuhay sa bagong buhay. Araw-araw namamatay sa lumang pagkatao, itinatakwil ang dating buhay. Mahirap ang tunay na Kristiyano. Hindi ganun lang. Kasi, kaya nga sabi ko, kung maging Kristiyano kayo, kaya mo ba? Tatakwil mo yung sarili mo. Hindi mo susundo ng gusto mo, ang susunod mo si Kristo. Ngayon, kung kaya mo yan, welcome to the club. Pero kung hindi mo kaya, good riddance. Huwag ka naman ng palataya, useless. Hindi ka naman papasok sa langit eh. Revelation 3:15-16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay malamig o mainit man. Gusto ko sana maging mainit ka o malamig. Dahil ikaw ay malahining isusuka kita sa aking bibig. Ang gusto ng Diyos, kung mainit ka, mainit. Kung malamig, malamig. Kung mainit ka, yung lagi kang sumusunod. Sige, tuloy mo lang na ituloy. Kung malamig ka,
Huwag ka na lang sumunod. Pag ready ka na, tsaka ka na lang sumunod. Huwag yung malahininga. Ang malahininga kasi on and off. Hindi mainit, hindi malamig. Pag tumanggap ng pera, pag gusto mag-iga po, mag-iiga po, pag hindi ayaw. Malahininga. Huwag ka na mag-Kristiyano. Isusuka ka eh. Ang tanong doon, kailan ka isusuka? Mapagpahiluhod ang Diyos eh. Binibigyan niya tayo ng pagsisisi. Binibigyan niya tayo ng pagkataong magsisi pa at maging tunay na Kristiyano na magpakabanal-banal na. Kasi yung pagpapakabanal-banal, yun ang importante. Dahil yun ang pagtitiis. Hindi lamang tayo para manampalataya o maging banal, o hindi makipagtiis naman kay Kristo o magpakabanal-banal. So ang gagawin natin dito sa lupa, araw-araw magpapakabanal-banal tayo. Pipiliin natin ang Word of God na sundin. Ibigay mo sa amin, Ama, ang aming kakainin sa araw-araw. So hihingin mo sa Diyos yun. Sa bawat sitwasyon ng buhay, meron kang kakaining Word of God. Kasi hindi lang tayo mabubuhay sa pagkain sa katawan kundi mabubuhay tayo sa pagkain ng kaluluwa at espiritu. Kaya meron tayong pagkain kakainin araw-araw. Hingin mo sa Diyos yun. At ibibigay niya sa iyo in every situation. Kasi para malaman kung anak ka ng Diyos, dadaan ka sa pagsubok at matitinding tiisin. Excuse me. Pag nahuhulog ka sa maraming mga tukso, mapalad ka. Kasi sa pamamagitan ng tukso, gagawa ito ng pagtitiis. At ang pagtitiis, gagawa ng sakdal na gawa. Perfect work na wala kang kakulangan. Kaya kailangan dumaan ka sa pagsubok. Dumaan ka sa mga tukso. Kaya si Lucifer, si Satanas, ginamit ng Diyos yan for our good. Ginamit ng Diyos si Satanas in our goodness. Bakit? Para malaman mo anak ka ng Diyos. Kasi alam na ng Diyos kung sino anak niya. Kaya nga tayo tinawag, sinulat sa aklat ng buhay. Tayo yun Ngayon ikaw, alam mo ba? So hindi mo alam. Para malaman mo, ilalagay ka sa maraming tukso. Kaya sabi, mapalad kayo kung nahuhulog kayo sa maraming tukso. Pagkatapos niyang magwag, tatanggap siya ng pangako ng buhay na walang hanggan. So yung lahat ng tukso o lahat ng pagsubok, i-welcome ninyo para masanay. Kasi pag sanay ka na, madali nang gawin ng lahat ng bagay pag sanay. Tinan mo si Pacquiao. Ang practice niya, pinasusuntok na yung tiyan niya. Pinahahataw sa dos por dos. Kasi pag yun ang kakalyo, naging kanya-kanya na niya lahat ng suntok sa tiyan. Ganon din tayo. Yung mulit-muling pagsubok, mulit-muling kahirapan dinadaanan natin, nasasanay tayo, nagiging kalyo yun. Sanay na tayo doon. Kahit anong dumating sa atin, easy na. Sisiw lang lahat. Bakit? Sanay ka na sa hirap Kaya ang mga apostol pinadaan sa matinding hirap. Wala silang ginagawang masama. Ginugulpi sila. Wala silang ginagawang masama. Pinatay sila. So, ganun din tayo. Tayo mga anak ng Diyos, dadaan tayo sa matinding baptism of fire. Yung katulad ng sinabi ko sa inyo, yung katana. Yun yung the sacred samurai sword. Sacred sa kanila, napakabanal ng katana. Dumaan sa napakaraming proseso na ipaliwanag ko na sa inyo ito. Kasi kung hindi dadaan sa maraming proseso, hindi magiging katana. Hindi magiging matalas. Ginuin mo, nandun ka sa portion na sobrang 100 degrees centigrade, tapos ilalagay ka negative 0 centigrade na ubod ng lamig. Dito sa Ocean Park, meron yan. Dito sa, inilagay, dati Quezon City. Ngayon, nandun na sa, sa crossing, sa somewhere in Capitolio. Meron doon na magsasauna ka. Tapos, meron doon, marami ka pupuntahan mga maiinit. Tapos paglabas mo, meron doon napakamalamig na malamig, puro yelo. Doon ka papasok. Paglabas mo doon sa sauna mo, nag-sauna ka, doon ka maglulubog doon. Hindi masama yun. Pero hindi ka magtatagal, lulubog ka lang. Puro yelo yun. Ang magugulantang ka na lang. Pero ang sarap naman. Pagkatapos, kasi magbababad ka doon sa pool na meron jasmine, lavender, chamomile yung flavor ng tubig. Minamassage ka ng water therapy. Tapos magsasauna ka. Pag mo magsauna, paglabas mo, lulubog ka doon. Nagpapatalas yun ng katawan. Ganun ang katana. Kapag yun ay inilagay sa pugon, pupupukin nyo, pahahamain nyo para maging maiukit bilang katana sword.
Pagkatapos yun, lalagyan nyo ng puti, lalagyan nyo ng ng uling, lalagyan ng buhangin. Tapos ilalagay na naman sa pot, pupukpukin na naman yun. Tapos gagawa sa paligid nun ng matigas na bakal para yun ang talim, yun ang ihahasa. Lalagyan ng malambat na bakal sa gitna para hindi maputol pag itinaga. Pagkatapos pukpukin yun, pukpukin ng pukpukin sa maiinit na pugon, ilulubog yun sa napakaraming tubig na may iyelo para tumalas. At hindi lang yun, kailangan ng bato. Yung sa Toichi. Yung sa Toichi na bato, yun ang magpapatalas. Kailangan mo si Kristo. Pag nabautismo ka sa Espiritu, dadaan ka sa napakainit na buhay at napakalamig na buhay, kailangan patalasin ka ng bato, si Kristo. Kailangan masanay ka doon, tatalas ka kay Kristo ang punta. Yung bato lang na yun ang magpapatalas. Sacred yun, banal sa kanila yung katana. Banal tayo sa Diyos, pag-aari tayo ng Ama. Kaya ang gusto ng Diyos, dumaan tayo sa baptism of fire. Kasi yung baptism of fire, yun ang magpapatala sa atin, yun ang magpapatunay na anak ka ng Diyos. Kasi yun ang dinaanan ni Kristo. At tapos niya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness, sa disyerto, para tuksuhin. Dinala siya doon para tuksuhin. Kailangan dumaan siya sa baptism of fire. O alam na natin ang istorya ng ginawa ni Satanas. 3 pinakamatitinding tukso. Kayamanan, kapangyarihan, pagkain. Yan lang naman ang importante sa atin. Lahat ng bagay papunta sa tiyan, sabi. Ang mahalaga sa atin, pagkain, kayamanan, kapangyarihan. Nalusutan ni Kristo lahat yun, tumakbo si Satanas. So, katana si Kristo. Matalas na matalas, tagumpay sa lahat ng ginawang pagsubok o proseso. Ganon din tayo. Hindi pwedeng dumaan sa bautismo sa Espiritu yung ulo, hindi dadaan ang katawan. Kung paano tagapagmana tayo ng lahat ng creation ng Diyos, si Kristo tagapagmana. Nakibahagi lang tayo. Dahil tayo yung katawan. Bahagi tayo ni Kristo. Basahin nga natin yung John 16:15. Ang lahat ng mga bagay ay nasa Ama, ay sa akin. Ang lahat ng bagay na nasa Ama ay nasa akin, sabi ni Kristo. So lahat ng bagay na nasa Diyos, nasa Ama, na kay Kristo na. Hebrews 1:2, basahin natin. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. So itinalaga ng Ama si Kristo tagapagmana ng lahat ng bagay. Kung itinalaga si Kristo tagapagmana ng lahat ng bagay, kasama tayo. Kaya sabi ng Panginoon ang binhi ni Abraham, pagmamanangin, pagpapalain mula sa binhi ni Abraham. At ang binhi ni Abraham si Kristo. At tayo rin ang binhi ni Abraham. Pagpapalain, sabi. At ang pagpapalang ito, tagapagmana tayo ng lahat ng bagay kay Kristo. Itinalaga na ng Ama si Kristo, tagapagmana ng lahat ng bagay. Itinalaga din tayong tagapagmana. Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, nakipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati din namang kasama niya. No pain, no gain. So makikipagtiis ka. At ang pakikipagtiis natin, simple lang.
hirap lang katawan, hirap ng pamumuhay. Hindi katulad ng dinaanan ni Kristo at dinaanan ng mga apostol. Smaller degree lang tayo. At ang pangkaraniwang dinadaanan natin yung hirap ng katawan, sakit. Kasi sabi, pag dumating na ang araw ng kasamaan, yun yung sakit sa katawan eh. Yung mga pag-aabusong ginawa mo nung araw, aanihin mo ngayon. Katulad ko, from 13 years old to 28 years old, wala akong ginawa kundi madurog araw-araw, malasing araw-araw. O ano nangyari sa akin, dina-stroke ako. Nung pala sa ikabubuti ko yun. Lahat ng bagay na nangyari sa atin sa ikabubuti natin, yun ang paraan ng Diyos na paghahanda eh. Yun ang paghahanda sa akin. Kung hindi ako hinihanda ng ipapatotoo ko. Ano makikita sa akin pagbabago? Kung hindi ako naging addict, sugarol, walang niya, babaero, pasagulero, lahat na nanro. Nasa akin na. Kung hindi ako nagkagano, papatotoo ko na may ginawa ang Diyos sa akin. Eh kung mabait ako, ano ba papatunayan ko? Ay sabi ng Diyos, hindi tinawag yung mababait. Ang tinawag ng Diyos, yung mga salbahe, yung mga makasalanan para magsisi. Kasi ang mga mababait, hindi na magsisi. Bakit? Ang bait niya. Sasabihin niya, ang bait ko bakit di ko na kailangan niya? O diba? Wala naman akong tinatapakan tao. Mabait ako Kaya nga ang mabait yung pupunta sa impyerno. Ang pupunta sa langit yung ginawa ng Diyos na mabait. Pero kung mabait ka sa sarili mo, hindi ka na pupunta sa langit. Mayaman ka sa sarili mo, sabi sa Revelation. Sinasabi mo, ako'y mayaman, ako'y mayroong, hindi mo nalalaman ikaw ay hubad, bulag, at ikaw ay mahirap. Isa kang dukha. Bumili ka nga sa akin ng gintong busila. At bumili ka ng damit sa akin, dadamitan kita ng puti. Pag sinabing bumili, kailangan ng pambili. May pambili ba tayo sa Diyos? Kailangan ba ng Diyos ang pera? Hindi. Si Kristo, binili tayo Gumamit ba ng pera? Hindi. Isinakripisyo ni Kristo siya sa kaligtasan natin. Yun ang pagbili. Ganon din tayo, sasakripisyo mo yung dati mong buhay. Tataligdan mo yung dati mong buhay, sacrifice. Kaya sabi na Diyos, tinitipon ko yung mga banal ko na maghahaay sa akin ng sacrifice. So ang sacrifice natin, pag-aalay ng katawan bilang handog na buhay. Kasi nandun ng katawan ang lahat ng kasalanan. Nandun ang dating pagkatao sa katawan. Kung hindi mo ihahain yan, mabubuhay ka sa dati. Pag inihain mo yan, mabubuhay ka sa bago. Kaya papalitan yung katawan mo ng glorified body. Kung hindi mo gagawin na maging alagad ka, hindi ka maliligtas. Except a man to be born of the Spirit and of the water, he cannot see and enter the kingdom of heaven. Ang hindi ipapanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya papasok sa langit. At ang tubig at Espiritu, si Kristo. Si Kristo ang tubig ng buhay. Si Kristo ang Espiritu nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, you must be born of the Father. Isisilang ka na maging katulad ni Kristo. Born of the Spirit like Jesus Christ. Kaya sabi, tinalagan na tayo nung una pa, maging katulad ng larawan ni Kristo na maging banal. Nilikha tayo para kay Kristo sa lahat ng mabubuting gawa. At ang lahat ng mabubuting gawa na isulat na. Lalakaran na lang. At ang paglakad na yan, makitid na daan, makipot na pintuan. Yun nga yung karayom nga ng Jerusalem, eksakto doon ang kamen. Pero yung sa pintuan ng langit, anak ko, Diyos ko po, eksakto ka lang. Hindi ka pwedeng magbitbit ng kabet, magbitbit ng bisyo, hindi ka pasok. Ikaw lang, eksakto ka lang doon. Parang yung kamelyo, eksakto lang doon sa karayom ng Jerusalem. Kasi kapag merong, yung Jerusalem, commercial trading yun Lalo na pag meron silang ginagawang mga Feast of the Tabernacle, Feast of the Passover, napakaraming tao doon, ginagawa ng tao, nagniligosyo, ginagawang center of trade yung Jerusalem. Pagpasok mo doon sa gates of Jerusalem, bayad ka. Nandun si Matthew, siya collector doon. Kaya malakas ang kita ng Jerusalem. Babayad ka. Bago ka makapasok sa karayom na gate na yun, bayad ka. Yun yung gate fee. May bayad sa gate. Para makapasok ka. Sabi ng Diyos, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa langit. Magaan pa doon sa isang kamelyo, dadaan doon sa karayom. Pinakikita ni Kristo Jesus na napakahirap. Pag naging isang mayaman ka, imposible ka na talaga makapasok sa langit. Maliban na lang gumawa ang Diyos. Katulad kay Nicodemus, kay Joseph of Arimathea,
Talaga nandun ang binhi ng pananampalataya. Sinuportahan nila hanggang sa kahuli-hulihan. Ibinigay ni Joseph of Arimathea yung kanyang musuleo. Eh nung araw, musuleo talagang kukurbahin sa bato. Uukitin sa bato, tatakpan ng batong pintuan din. Hindi pa nagagamit yun. Binigay kay Kristo, napakamahal nun. Si Nicodemus din, nag-alay na napakaraming spices kasama ni Joseph. Yung ginamit sa spices na ginamit kay Kristo para i-preserve, napakamahal ng mga spices na yun. Ginastusan nila yun. Ibig sabihin, ginamit nila yung kanilang ari-arian para kay Kristo. Katulad din yung nasa sa James 1:8. At si Chusa, nakatiwala ni Herodes, at si Maria Magdalena at marami pang iba na ibinigay ang suporta sa gawain ni Kristo. Yung kanilang tinatangkilik, ibinigay. Ito pa lang si Magdalena, nakatira pa lang to sa Magdalene, sa Magdala. Yung Magdala pala, maraming mayaman doon. Ang negosyo, fishing. Kaya hindi prostitute si Magdalena, negosyante. Kaya nagkapera siya para i-support sa gawain ni Kristo. Humihingi siya ng pera doon sa grupo niya doon, sa Magdala. Eh, puro mga, pala yun, mga fisherman. Eh, fisherman, ang laki na. Yan yung kumukuha ng mga alimango sa ilalim ng dagat. Kumuhuli ng mga tuna, mga salmon. Eh, ang mamahal niyan, yun ang business pala noon. Kaya sabi ko nga, duda ako talaga na hindi prostitute si Magdala. Ni-research ko sa AI. Ano pala yun nga, taga Magdala, may business pala doon ng fishing business pala. So, kinakailangan talaga, huwag kang maniniwala sa sabi-sabi na sinasabi ng mga kung sino-sino eh. Kailangan basahin mo, i-research mo sa Bible. At tulad ng nakasulat sa Isaiah 34:16. Buti pa, basahin natin yun. Isaiah 34:16.